Okay, welcome sa channel, Vibe Code PH. Ito ang unang video ko. Now, ang di-discuss ay tungkol sa vibe coding. Ano ba itong vibe coding na tinatawag? Well, vibe coding ay ibig sabihin, sasabihin mo sa AI kung anong gusto mo. Maging website, program, or games, at gagawin ng AI yun. Ang nakalagay dito, vibe coding is the practice of building software by describing what you want in natural language and letting AI tools generate, iterate, and refine the code for you. Which means, yung AI yung gagawa, pero ikaw ang magde-decide kung paano to gagawin. At kung paano mo siya i-refine or aayusin or pagagandahin. Now, the key idea is hindi ka mag-start with code. Gagawin mo, i-start kung anong gusto mo. I-focus on the outcome the AI handles the code. Now, AI na bahala dun sa code ng program na gusto mo. Okay, so kung slide what it looks like. Agay mo, di-describe mo lang sa AI kung anong gusto mo. Then 2, yung AI, siya ang gagawa or siya ang magbubuo ng gusto mo. Then 3, i-refine mo na. Ito yung mga edits din sa or dagdag mo sa program. Tapos 4, yun na yung ipapublish mo or ship. Ship means publish or ibibigay mo na sa mga users. Like, ito naman mga kaya mong gawin sa AI. Web apps. Web apps, yun yung mga website na may may data. Ayun yung mga parang mga program siya na web page or sa browser lang. Then mobile apps. Mobile apps naman may be apps or games para sa mga cellphone. And isa naman AI features. Yung AI features naman yun yung mga nalagyan mo sa sa AI yung sa mga programs or i-incorporate mo yung AI, mga chatbots, mga AI features, diba? Mga enhancements, ganun. Then automations naman ay yung pagawa sa may task ka na gusto, then yung AI nang bahalang gumawa ng task na yun, basta i-define mo lang yung task. Then fun projects, yung mga pag gusto mong magawa ng mini games, mga personal websites, galon. Okay, next line. It works well. Dapat maganda ang vibe coding. Focus on the idea, not syntax. Yun, maganda siya para sa mga tao na hindi talaga marunong mag-program. Ang mag-iisip ka lang kung anong gusto mo and yung AI nang bahalang gumawa. Then ship faster and iterate more. Now, yung yung advantage niya, mabilis ka makakagawa and mabilis mo rin siyang basta may improve or ma-enhance. Empowers everyone to build. Now, empowers everyone to build, ibig sabihin kahit sino pwedeng gumawa ngayon ng web apps, mga games, basta marunong ka lang gumamit ng AI. AI handles the busy work. Now, yung AI na bahalang ng mga programs, siya lang bahalang mag-handle ng may hirap na mga tasks. Stay in the flow, the vibe. Stay in the flow, ibig sabihin parang yung matutuwa ka sa ginagawa mo, tsaka parang naengganyo ka.
how does vibe coding work? Ito naman, how does vibe coding work? Yung number one step niya, describe your idea. Sabihin mo lang sa AI na kung ano ang gusto mong gawin or ano ang idea mo for something. Web apps, web games, mga web applications. Tapos, number 2, AI understands and plans. Now, yung AI, mayroon siya mga plan mode. Then, gagawa siya ng plan, tapos i-upload mo lang yung plan. Then, AI generates the code. Then, yung in-approve mo yung plan, yung AI na gagawa ng code para ma-put into practice kung ano yung idea mo. I-preview and give feedback. Now, yung nagawa ng AI, gagawin mo ngayon, check mo siya kung okay siya. Halimbawa, nagpagawa ka ng website, i-preview niya sa'yo yun, bibigyan ka niya ng link. Then, i-preview mo kung okay na ba or kailangan pandagdagan or ayusin. Tapos, number 5, AI refines and iterates. Now, yung AI ng mga edits mo, gagawin ng AI, niya yun, i-apply niya. Then, check mo ulit. Then, mo ulit kung ano pa kailangan mo. Then, hanggang sa matapos yung program or games na gusto mo. Like vibe coding loop. Now, yung vibe coding loop naman, yun yung pagbasa paano siya umiikot or nagpo-flow yung vibe coding. Number 1 is idea. Then number 2, describe. Number 3, AI builds. Then number 4, review. You check mo kung ano yung ginawa ng AI. Then number 5, refine. Refine is dagdag, edit, and ayos. Then number 6 is ship, publish, or tapos na yung program. Why people love vibe coding? Now, bakit gusto ng mga tao ang vibe coding or mas fit siya sa lahat ng tao? Ang una, faster ideation. Ibig sabihin, mag-iisip ka lang ng idea ng kung anong gusto mo. Number 2, more accessible. Ibig sabihin, pwede siya para kahit kanino. Kahit sino, pwedeng gumawa na ngayon. Then number 3, more creative flow. Yung more creative flow, ibig sabihin, ano yung idea mo, parang siya, kayang-kaya mo nang i-implement kung anong idea mo. Hindi na kagaya dati, constrained ka kasi mahal magpagawa ng mga mobile apps, programs, websites. Dati mahal din eh. Then ship more. Ship more, ibig sabihin mas mabilis ka makagawa kasi nga AI yung tumutulong sa'yo. Then number 5, better outcomes. Ibig sabihin, mas marami kang magawa, mas marami kang ma-implement na ideas mo. And that's it for the video. Okay, please like and subscribe.